Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo, dapat tayong maging wise pagdating sa ating pinaghirapang pera. Marami sa atin ang nakasanayan na ang pagpila sa bangko, pero alam nyo ba na may mas mabilis at mas kumikitang paraan na para mag-ipon? Ngayong araw, hihimayin natin ang malaking pagkakaiba ng traditional bank at digital bank para malaman mo kung saan ba dapat nakalagay ang iyong savings. Napakahalaga na maintindihan mo ang bawat detalye nito para hindi ka mapag-iwanan sa technology at sa kita. Kaya naman, siguraduhing panoorin at tapusin ang video na ito hanggang huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi sa iyong financial freedom. Handa ka na ba ka-tips? Simulan na natin ang aral number 1. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang pagkakaiba ng traditional bank sa digital bank at paano ito babago sa buhay mo. Pag-usapan natin ang nakasanayan nating traditional bank na madalas nating nakikita sa kanto o sa mga mall. Ang mga bangkong ito ay may physical branch kung saan kailangan nating pumunta, pumila ng mahaba at makipag-usap sa teller sa likod ng salamin para mag-deposit o mag-withdraw ng pera. Para sa ating mga kababayang sanay sa face-to-face na transaction, kampante tayo rito dahil nakikita natin ang building at may guard na nagbubukas ng pinto para sa atin. Pero ang kapalit nito ay ang oras na nauubos natin sa pagbibiyahe at paghihintay na tawagin ang number natin sa monitor. Madalas din ay kailangan nating sumunod sa banking hours na mula 9 in the morning hanggang 3 in the afternoon lamang, kaya kailangang mag-absent o mag-undertime sa trabaho para lang makapag-ayos ng papeles o makakuha ng bank statement. Sa kabilang banda, ang digital bank naman ay ang bagong mukha ng banking sa Pilipinas na wala talagang physical branches na pupuntahan mo. Lahat ng kailangan mong gawin ay nasa loob lamang ng isang application sa iyong smartphone, kaya hindi mo na kailangang lumabas ng bahay o magbayad ng pamasahe. Mula sa pag-open ng account hanggang sa paglipat ng pera, lahat ay nangyayari sa pamamagitan ng internet at technology. Ang kagandahan dito ay open sila 24/7. Ibig sabihin kahit alas 12 ng madaling araw o weekend ay pwede mong i-manage ang pera mo nang walang pressure. Dahil wala silang binabayarang upa sa malalaking building at wala silang maraming empleyado sa bawat kanto, mas maliit ang operating cost nila na nagre-resulta sa mas magandang benefits para sa ating mga depositors. Pagdating naman sa requirements, ang traditional bank ay medyo mahigpit at nangangailangan ng maraming photocopies ng ID. At kung ano-anong documents na kailangang dalhin ng personal, minsan ay kailangan mo pang magpakita ng proof of billing o kaya ay employer certificate bago ka payagang makapag-open ng account. Pero sa digital bank, ang proseso ay madalas na natatapos sa loob lamang ng 5 minutes gamit ang iyong phone. Isang valid ID lang at isang selfie para sa face verification ang kailangan para maging active ang account mo agad-agad. Napakalaking tulong nito para sa ating mga ka-tips na nasa malalayong probinsya o kaya ay mga busy sa trabaho at walang oras para pumunta sa syudad at makipagsapalaran sa dami ng tao sa loob ng bangko. Isa pang malaking pagkakaiba ay ang tinatawag nating maintaining balance na madalas na problema ng marami sa atin. Sa mga traditional banks, kailangan mong mag-iwan ng minimum amount na madalas ay 2,000 pesos hanggang 10,000 pesos para hindi mabawasan o masara ang account mo. Kapag bumaba ang pera mo sa amount na iyon, may matcha-charge sa iyong penalty fee na pwedeng ubusin ang tira mong ipon. Sa digital banks, karamihan sa kanila ay zero maintaining balance, kaya kahit 500 pesos o 100 pesos lang ang itira mo, ay safe pa rin ang account mo. Ito ay napaka-praktikal. Praktikal para sa mga nagsisimula pa lang mag-ipon o para sa mga kababayan nating sakto lang ang budget at ayaw mag-alala na baka makaltasan ang kanilang pinaghirapang pera. Bilang actionable guide para sa iyong digital journey, ang unang step na dapat mong gawin ay i-check kung ang napili mong digital bank ay licensed ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagkatapos ay mag-download ng app at subukang mag-deposit ng maliit na halaga muna, gaya ng 100 pesos para matest mo kung gaano kabilis at kadali gamitin ang system nila. Mapapansin mo na ang customer service nila ay madalas na in-app chat o email lang.
kaya dapat ay sanay ka ring mag-navigate sa mga settings ng iyong phone. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang malaking tipid sa oras at pagod dahil hindi mo na kailangang makipagsabayan sa init ng araw at traffic para lang ma-update ang iyong passbook o makapag-transfer ng pera sa iyong mga mahal sa buhay. Ang paglipat sa digital ay hindi lang tungkol sa technology, kundi tungkol sa pagpapahalaga sa bawat minuto ng buhay mo bilang isang wise na Pilipino. Aral 2. Ang sikreto ng mataas na interes at paano pinapalago ng digital bank ang pera mo. Pag-usapan naman natin ang isa sa pinaka-importanting dahilan kung bakit maraming Pilipino ang lumilipat na sa digital banks, at ito ay ang usapin ng interes o yung kinikita ng pera mo habang nakatago ito. Sa mga nakasanayan nating traditional banks, ang interest rate ay madalas na napakababa, minsan ay nasa 0.0625% o kaya ay 0.125% lamang kada taon. Ibig sabihin nito, kung mayroon kang 10,000 pesos sa iyong regular savings account, baka makatanggap ka lang ng 5 piso o barya-barya pagkatapos ng isang buong taon at mababawasan pa iyon ng tax. Dahil sa sobrang baba ng kinikita ng pera sa traditional banks, parang itinatago mo lang ang pera mo sa ilalim ng kama pero may kasamang ATM card. Hindi talaga ito lumalaki at madalas ay natatalo pa ng inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ating bansa. Dito pumapasok ang malaking bentahe ng mga digital banks dahil kaya nilang magbigay ng interest rates na nasa 4%, 6%, o umaabot pa hanggang 15% bilang promo para sa kanilang mga bagong users. Isipin mo ang pagkakaiba. Kung ang 10,000 mo sa traditional bank ay barya lang ang kita, sa digital bank ay pwedeng kumita ito ng mahigit 500 pesos o higit pa sa loob ng isang taon nang wala kang ginagawa. Kaya nilang ibigay ang ganito kataas na rate dahil wala silang gastos sa pagpapatayo ng mga gusali at pagbabayad ng kuryente sa mga branches, kaya ang natipid nilang pera ay ibinabalik nila sa atin bilang mataas na interes. Para sa ating mga katips na nagtatrabaho ng marangal, ito ang pinakamadaling paraan ng passive income kung saan ang pera mo mismo ang nagtatrabaho para sa iyo habang ikaw ay natutulog o nagpapahinga. Ang isa pang kakaibang feature ng digital banks na wala sa traditional ay ang tinatawag na daily interest crediting o yung araw-araw na pagpasok ng kita sa account mo. Sa mga lumang bangko, kailangan mong maghintay ng katapusan ng quarter o katapusan ng buwan bago mo makita ang interest na pumasok. At madalas ay hindi mo pa ito mapapansin dahil sa liit. Sa digital banks, tuwing gigising ka sa umaga, may notification ka na matatanggap na nagsasabing nadagdagan ang balanse mo ng kahit piso o 2 piso depende sa laki ng ipon mo. Napakalaking tulong nito sa ating mentalidad bilang mga Pinoy dahil mas nagiging motivated tayong mag-ipon kapag nakikita natin ang aktual na progreso ng ating pera araw-araw. Masarap sa pakiramdam na makitang lumalago ang iyong pinaghirapan kahit sa maliit na paraan lang, kaysa naman nakatambay lang ito nang walang nangyayari. Dapat din nating maintindihan ang konsepto ng compound interest o yung tinatawag na ikawalong wonder ng mundo, kung saan ang interest mo ay kikita pa ng panibagong interest sa susunod na araw. Dahil araw-araw pumapasok ang kita sa digital bank, ang iyong principal amount ay lumalaki ng lumalaki. At sa susunod na araw, ang basehan ng computation ay yung mas malaking amount na iyon. Sa loob ng mahabang panahon, ang maliit na barya na pumapasok araw-araw ay pwedeng maging isang malaking halaga na makakatulong sa iyong emergency fund o kaya ay pambayad sa iyong mga bayarin. Ito ang tamang paraan ng pag-iipon sa modernong panahon dahil hindi na sapat na basta lang tayong nagtatabi ng pera. Kailangan nating siguraduhin na ang bawat piso natin ay nasa isang lugar kung saan ito ay may sapat na protection laban sa pagbaba ng value ng pera. Para sa iyong praktikal na gagawin, subukan mong maglipat ng maliit na portion ng iyong savings mula sa traditional bank papunta sa isang mataas na interes na digital bank. Huwag mong biglain lahat kung hindi ka pa sanay, pero simulan mo sa amount na hindi mo muna gagamitin sa loob ng 30 araw para makita mo ang actual na resulta ng daily interest. Siguraduhin mo ring tinitignan mo ang mga missions o tasks sa loob ng app dahil madalas ay nagbibigay sila ng bonus interest kapag ginagamit mo ang app pambayad ng bills o pambili ng load. Ang pagiging wise sa interes ay hindi lang para sa mga mayayaman.
Ito ay para sa bawat Pilipinong gustong mapabilis ang pag-abot sa kanilang mga pangarap sa buhay. Kapag nakita mo nang lumalago ang pera mo nang walang kahirap-hirap, doon mo maiintindihan na ang tamang impormasyon at tamang platform ay susi sa iyong financial freedom. Aral 3, sigurado at protektado ang pinaghirapan mong pera laban sa mga scammer at aksidente. Pag-usapan naman natin ang isa sa pinakaimportanteng aspeto na laging itinatanong ng ating mga katips. Ito ay ang seguridad ng ating pera. Marami sa ating mga kababayan ang nag-aalinlangan sa mga digital banks dahil wala silang nakikitang physical building o matatandang vault na gawa sa bakal. Pero kailangang malaman ng lahat na ang mga digital banks sa Pilipinas ay dumadaan sa napakahigpit na proseso bago bigyan ng lisensya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ibig sabihin nito, ang bawat galaw at bawat piso na ipinapasok mo ay binabantayan ng gobyerno katulad din ng pagbabantay nila sa mga dambuhalang traditional banks na matagal na nating kilala. Hindi sila basta-basta app lang na pwedeng mawala sa internet. Sila ay mga institusyong may legal na obligasyon na protektahan ang ating mga deposito sa lahat ng pagkakataon. Bukod sa pagiging regulated ng BSP, ang iyong pera sa digital banks ay insured din ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC hanggang sa halagang 500,000 pesos bawat depositor. Napakalaking seguridad nito para sa atin dahil kahit anong mangyari sa mismong kumpanya o sa bangko, garantisado ng batas na maibabalik sa iyo ang pera mo hanggang sa nasabing halaga. Ito ang dahilan kung bakit legit at safe ang pag-iipon sa mga platform na ito, basta siguraduhin mo lang na makikita mo ang logo ng BSP at PDIC sa kanilang website o application. Para sa ating mga Pinoy na sanay sa siguradista, ang pagkakaroon ng insurance na ito ay sapat na basehan para makatulog tayo ng mahimbing habang alam nating ligtas ang ating pinaghirapang ipon sa loob ng ating mga mobile phones. Sa usapin naman ng technology, mas advanced ang security features ng digital banks kumpara sa mga lumang paraan ng pagbabangko na madalas ay pirma lang sa papel ang basehan. Ang mga apps na ito ay gumagamit ng tinatawag nating multi-factor authentication o MFA, kung saan hindi sapat na alam lang ang password mo para mabuksan ang account. Kailangan din ng biometrics gaya ng iyong fingerprint o face recognition at lalong-lalo na ang OTP o one-time password na ipinapadala sa iyong registered mobile number sa bawat transaction. Dahil dito, kahit makuha pa ng ibang tao ang phone mo, hindi nila basta-basta mabubuksan ang iyong account dahil sa dami ng layers ng protection na kailangang lagpasan. Ang ganitong level ng tech security ay mas mahirap pasukin ng mga masasamang loob kaysa sa mga traditional na paraan na madaling mapeke ang pirma o ID. Ngunit tandaan natin na ang pinakaimportanteng security feature ay ikaw mismo, ang user ng account. Marami sa mga nababalitaan nating nawawalan ng pera ay biktima ng phishing o yung mga peking text at email na nagpapanggap na galing sa bangko para makuha ang iyong password. Ang mga legit na digital banks ay hinding-hindi magtatanong ng iyong MPIN o OTP sa pamamagitan ng text message, tawag o social media. Bilang isang wise na katips, kailangan nating maging mapagmatyag at huwag basta-basta mag-click ng mga links na ipinapadala ng mga hindi kakilalang numero. Ang seguridad ay pagsasama ng matalinong technology ng bangko at matalinong paggamit nating mga depositors. Kaya dapat ay lagi tayong updated sa mga babala at reminders na inilalabas ng ating mga napiling bangko sa loob ng kanilang application. Para sa iyong actionable guide sa seguridad, ugaliing magpalit ng password o MPIN tuwing 3 months at huwag gumamit ng mga madaling hulaan gaya ng iyong birthday o address. Siguraduhin din na naka-enable ang mga notifications sa iyong phone para sa bawat galaw ng pera, maliit man o malaki, ay makakatanggap ka agad ng alerto. Kung maaari, huwag ding kumonekta sa mga public wifi, sa mall o sa palengke kapag magbubukas ka ng iyong digital bank account dahil dito madalas nagnanakaw ng data ang mga hackers. Mas mabuting gumamit ng sariling mobile data para siguradong private ang iyong connection. Sa pagsunod sa mga simpleng hakbang na ito, masisiguro mong ang iyong digital bank ay magiging parang isang personal na vault sa loob ng bulsa mo na ikaw lang ang may susi at walang sino mang pwedeng makialam. Aral 4,
convenience at mas pinadaling transaction para sa araw-araw na gastusin ng Pinoy. Isang malaking tulong sa ating mga kababayan ang dalang convenience ng digital banks pagdating sa ating mga daily transactions at monthly obligations. Kung dati ay kailangan pa nating pumunta sa iba-ibang bayad centers para magbayad ng kuryente, tubig at internet, ngayon ay magagawa mo na ito sa loob lamang ng isang app habang nakaupo sa sofa o habang nagpapahinga sa trabaho. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng pagod sa pagpila ng mahaba lalo na tuwing kinsenas at katapusan kung kailan siksikan ang lahat ng tao sa labas. Dahil ang digital bank ay nakakonekta sa halos lahat ng mga billers sa Pilipinas, isang click lang ay bayad na ang iyong mga utang at agad kang makakatanggap ng electronic receipt bilang patunay ng iyong payment. Ang oras na matitipid mo rito ay pwede mong gamitin para makapiling ang iyong pamilya o kaya ay para makapag-isip-sip ng iba pang racket na pwedeng pagkakitaan. Bukod sa pagbabayad ng bills, napakadali na rin ng pagpapadala ng pera o pag-transfer sa ibang mga bangko sa pamamagitan ng InstaPay at PesoNet. Maraming digital banks ang nag-o-offer ng zero transfer fees o kaya naman ay napakababang charge kumpara sa traditional banks na madalas ay naniningil ng 25 pesos o higit pa kada transaction. Isipin mo kung ilang daang piso rin ang matitipid mo sa loob ng isang taon kung hindi ka na magbabayad ng fees sa tuwing magpapadala ka ng allowance sa iyong mga magulang sa probinsya o pambayad sa iyong mga kinuha sa online shopping. Ang ganitong sistema ay nagpapadali sa daloy ng pera at nakakatulong sa ating mga maliliit na negosyante na kailangang magbayad sa kanilang mga suppliers ng mabilisan at walang hassle. Ang bawat piso na natitipid natin sa transaction fees ay pwedeng dagdag ipon na rin para sa ating mga pangarap sa buhay. Ang digital banks din ay nagbibigay ng pagkakataon na magkaroon tayo ng virtual at physical cards na magagamit natin sa ating mga groceries at iba pang bibilhin. Kahit wala kang credit card, ang iyong digital bank card ay pwedeng gamitin pambayad sa mga physical stores na tumatanggap ng card payments o kaya naman ay pambayad sa mga online subscriptions gaya ng video streaming at music apps. Dahil ito ay isang debit card, ang magagastos mo lang ay kung ano ang laman ng iyong account, kaya iwas overspend ka at mas kontrolado mo ang iyong budget. Pwede mo ring i-lock o i-freeze ang card mo sa loob mismo ng app kung sakaling mawala ito o hindi mo ginagamit para makasigurong walang makakagamit nito na ibang tao. Napakalaking tulong nito sa mga katips nating mahilig mag-travel dahil hindi mo na kailangang magdala ng napakaraming cash sa bulsa na delikadong manakaw o mawala. Isa pang feature na talagang magugustuhan ng mga Pinoy ay ang tinatawag na savings pockets o goals kung saan pwedeng ihiwalay ang iyong pera para sa iba-ibang kategorya. Halimbawa, pwede kang gumawa ng isang pocket para sa iyong emergency fund, isa para sa pang-tuition ng anak, at isa para sa panghanda sa Pasko. Sa traditional banks, kailangan mong mag-open ng magkakaibang accounts para magawa ito, pero sa digital bank ay nasa loob lang ito ng iisang application. Nakakatulong ito para hindi natin magastos ang perang nakalaan para sa mahahalagang bagay at mas madali nating matrack kung gaano nakalapit ang ating naipon sa ating target amount. Ang pagiging organisado sa pera ay isa sa mga sikreto ng mga taong matagumpay sa kanilang finances. At ang technology na ito ang nagsisilbing tool para magawa natin iyon ng walang hirap. Para sa iyong practical na guide, simulan mong gamitin ang iyong digital bank sa susunod na bayaran ng iyong internet o electricity bill para maranasan mo ang bilis nito. I-explore mo rin ang settings ng app para makita kung paano gumawa ng savings goals at subukang maglipat ng kahit 100 pesos sa bawat category para masanay ka sa pagbabudget. Kung meron kang mga friends o family na gumagamit din ng parehong app, subukan mong mag-send ng pera sa kanila gamit ang kanilang mobile number o QR code para makita mo kung gaano ito ka-seamless. Ang convenience na hatid ng digital banks ay hindi lang karangyaan, ito ay isang necessity sa mabilis na mundo natin ngayon para mas maging productive tayo. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga ganitong tools, mas binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na maging master ng iyong sariling pera at oras. Aral 5, ang hybrid strategy at ang pagbuo ng matalinong disiplina sa iyong pera. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay sa mundo ng banking, kailangang maintindihan ng bawat ka-tips
na hindi mo naman kailangang mamili lang sa isa. Ang pinakamatalinong diskarte para sa ating mga Pilipino sa modernong panahon ay ang tinatawag nating hybrid strategy o ang paggamit ng parehong traditional at digital bank para sa iba-ibang aspeto ng ating buhay. Ang traditional bank ay mainam pa rin para sa mga transactions na nangangailangan ng malaking cash withdrawal o kung kailangan mo ng manager's check para sa pagbili ng sasakyan o lupa. Samantalang ang digital bank naman ang iyong magiging partner para sa pagpapalago ng iyong savings at para sa iyong mga araw-araw na bayarin. Sa pamamagitan ng paghahati ng iyong resources, nakukuha mo ang seguridad ng lumang sistema at ang bilis at taas ng kita ng bagong teknolohiya. Ang isang praktikal na paraan ng paggawa nito ay ang pag-iwan ng sapat na halaga sa iyong traditional bank account na katumbas lamang ng iyong maintaining balance at kaunting budget para sa emergency ATM withdrawal. Ang malaking bahagi ng iyong ipon, lalo na ang iyong emergency fund na binubuo ng 3 to 6 months na gastusin, ay dapat nakalagay sa isang digital bank para kumita ito ng mataas na interes araw-araw. Isipin mo na ang iyong traditional bank ang iyong wallet para sa mabilisang gamit, habang ang iyong digital bank naman ang iyong vault na hindi lang nagtatago kundi nagpaparami rin ng iyong pera. Sa ganitong setup, hindi ka matatakot kung sakaling magkaroon ng system maintenance ang isang bangko dahil mayroon kang fallback o reserba sa kabila. Napakahalaga rin na matutunan natin ang tamang pag-record at pag-download ng ating mga statement of account mula sa ating mga digital banks. Dahil wala itong passbook na physical, ang iyong monthly statements na makukuha sa app ay nagsisilbing matibay na ebidensya ng iyong financial standing na pwedeng gamitin sa pag-apply ng loans, visa o kahit sa pagpapatunay ng iyong income. Ugaliing isave ang mga files na ito sa isang secure na folder sa iyong email o cloud storage para mayroon kang backup na record ng iyong pag-asenso. Ang pagiging digital ay hindi nangangahulugan na mawawalan tayo ng papel na dokumento. Ito ay paglilipat lang ng ating records sa isang format na mas madaling i-organize at hindi basta-basta nasisira ng baha o anay sa loob ng bahay. Bilang isang wise na depositor, dapat din tayong maging bukas sa pag-aaral ng mga bagong features na inilalabas ng mga bangkong ito gaya ng crypto, stocks o insurance na direktang mabibili sa loob ng app. Ngunit ang paalala sa ating mga ka-tips ay simple lang. Huwag pumasok sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Kaya gamitin ang iyong oras sa panonood ng mga tutorials at pagbabasa ng mga reviews. Ang tunay na sikreto ng pagyaman ay hindi lang sa laki ng kinikita kundi sa talas ng iyong kaalaman sa pagpapatakbo ng iyong kayamanan. Ang digital banks ay mga tools lamang at ang tagumpay mo ay nakadepende pa rin sa iyong disiplina na huwag gastusin ang iyong ipon sa mga bagay na hindi naman kailangan o sa mga biglaang sale sa online shopping. Para sa iyong huling actionable guide, ngayong araw ay mag-set ka ng schedule kung kailan mo ililipat ang iyong idle money o yung perang nakatambay lang sa traditional bank papunta sa iyong digital bank. Magsimula ka sa maliit na halaga muna para masubukan mo ang proseso ng pag-transfer at makita mo ang actual na interest na papasok sa susunod na araw. Ibahagi mo rin ang kaalamang ito sa iyong pamilya para sabay-sabay kayong maging financially literate at hindi mabiktima ng mga mapanlinlang na investment schemes sa labas. Ang pag-asenso ay isang marathon at hindi sprint, kaya sa bawat tamang desisyon na ginagawa mo ngayon gamit ang digital banking, mas nilalapitan mo ang kinabukasang malaya sa utang at puno ng oportunidad para sa iyong mga mahal sa buhay. Bilang pagtatapos, ang pagpili sa pagitan ng traditional at digital bank ay hindi kailangang maging mahirap. Ang traditional bank ang iyong sandigan para sa mga physical na transaksyon at malakihang cash needs, habang ang digital bank naman ang iyong magiging growth engine dahil sa mataas na interes at bilis ng serbisyo. Ang pinakamahalagang aral na dapat nating baunin ay ang kahalagahan ng pag-aangkop sa makabagong teknolohiya ng may sapat na pag-iingat at kaalaman. Huwag hayaang mabulok lang ang iyong pera sa isang account na walang kinikita. Sa halip, gamitin ang digital banks para unti-unting palaguin ang bawat pisong pinaghirapan mo. Tandaan ka tips, ang tunay na financial freedom ay nagsisimula sa tamang desisyon at disiplina sa paggamit ng mga tools na nasa kamay mo na ngayon. Maging matalino, maging mapagmatyag,
at patuloy na mag-ipon para sa mas masaganang kinabukasan ng iyong pamilya. Hanggang sa susunod nating Tips in Life. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.